Good morning, Kuya Ray! Sa mga hindi nakakaalam, paano nabuo ang The Storytelling Project? Nag-start siya sa reading campaign. So, ang programa po na TSP, kasama ko po dito yung aking wife. Kami po yung Wow. nagtayo ng... Tandem po kami. oo. Kung ako po ay storyteller, siya naman, magaling naman siya magsulat. Yan yung kanyang, kahusayan. So, ang TSP, nung nagsimula po kami, tatlong phases siya. Meron kaming first phase namin, titira po ako ng halos more than a month. At araw-araw po ako nagkukwento sa mga bata. Then, before we start the program, meron kaming parenting seminar. Because naniniwala kami na ang pagkatuto ng mga bata ay nagsisimula sa bahay. Agree. Opo. So, yung mga bata po, pinag-uwi namin ng libro. At yung libro, assignment ng mga bata, ikukwento lang nila sa kanilang parents. Yung first storytelling namin, nakapikit pa nga yung mata ng mga bata. They can only hear my voice. Tapos, idodrawing nila kung ano yung na-imagine nila dun sa drawing book nila. Ito po yung practice ng kanilang ng kasanayan sa pakikinig at imagination. Magandang technique talaga yun, no? Yung Opo, i-close ang nakakatuwa eyes, po. tapos makikinig lang, yung listening skills nila, yung nade-develop talaga Opo, doon. nadidevelop. So, creativity, kasi dinidrawing nila. So after po noon, meron kaming library. Tinutulungan namin yung school na mag-build ng library. Tapos after noon, manghihiram yung mga bata ng libro doon sa library. Kasi naniniwala kami na dapat ang habit matagal buuin, so dapat tuloy-tuloy siya. Anong lugar o mga lugar o community na pinupuntahan na ninyo? Paano ninyo ito pinipili? So dalawa sa Pangasinan, Dagupan and Sison. Pangasinan, we have Cordillera. Meron po kami sa Masbate. Just recently, nung nag-pandemic, nagkaroon na kami sa Manila. Umiikot ka rin naman, di ba? Opo, umiikot rin po tayo para mag-train din ng mga teachers and volunteers. Ang galing. Ito po, naniniwala kami na it's a shared responsibility among different stakeholders. Hindi lang siya TSP. Maganda yan. Opo, kundi ito'y pangkahalatan. Ang goal po kasi namin sana ay after 3 years, hindi na kami kailangan ng school. Okay. Dahil kasama na yun sa programa nila. Kumbaga, tinatawag natin na institutionalized na yung reading doon sa eskwelahan. Part na ng school calendar yung mga activities that promote reading. Bakit naisip mong gawing advocacy ang storytelling? Isa sa nakita ko na paraan kung paano namin may tuturo yung pagmamahal ng pagbabasa ay yung paggamit ng malikhaing pagkwento. Napakasimple po ng storytelling. At kahit sino, naniniwala kami sa The Storytelling Project that we are all storytellers and we all have our own unique way of telling stories. Alam ko, Kuya Ray, hindi ka teacher by profession, pero yung puso mo ay pusong guro. Nakatulad ko, na teacher din. At tama ka nga na mag-umpisa talaga sa mga bata. Kasi ako nagtuturo ako ng preschool. Essential talaga ang reading sa mga bata. Ngayon, Kuya Ray, nabalitaan ko na isa ka ring owner ng bookstore. Paano naman nabuo ang Basa Bookstore? So, naghahanap po ako ng paraan kung paano magagawa ko rin yung gusto ko, pero ito'y masusustentuhan din yung aking personal na pangangailangan. Yung daily Opo. ninyo, needs. So, yun po yung ginawa ko. Tinayo po namin yung Basa Bookstore. And then, Teacher Jean, naging profession ko na rin po yung storytelling. So, ako po isang kwentista. At ngayon, hindi na lang po sa mga bata, kundi pati rin sa mga matatanda. So, I also train other professionals to do storytelling in their profession. Kunyari, storytelling for accountants, mga ganun po. Pero sa mga teachers, yung ginagawa ko po, nagtitrain po ako ng mga teachers, volunteers kung paano magkwento. Pati sa private schools. Pati po sa private schools. Ang galing! Dapat malaman ng lahat ng private schools na si Kuya Ray ay willing mag-train Thank you sa mga teachers para maging storytellers din, no? Nakakatuwa. Bakit mga Filipino authors ang bida sa Basa Bookstore? Isa po sa layunin namin, lalo na sa The Storytelling Project, na magsimula tayo sa mga libro na relatable sa mga bata. So, ang ginagawa po namin, nag-start kami with Filipino stories. Ang book industry po, no, syempre gusto natin para dumami yung mga Filipino books, kailangan natin silang suportahan. May supply and demand, may bibili,
para mas marami silang ma-produce na storybooks. Kaya pinopromote po namin, kasama nung under Basa Bookstore, yung Lakbay Kwentuhan, na umiikot kami around the Philippines at yung may mga bumibili ng libro sa Basa Bookstores o kaya companies at yun ang aming binibigay sa mga malalayong lugar sa Pilipinas. At kasama yung pag-train ng mga teachers and volunteers kung paano magkwento. Kuya Ray, paano niyo overcome ang financial challenges to sustain TSP? Nung nagsisimula kami, nagsimula muna kami sa mga kaibigan through Facebook, pinost namin. Minsan si Grace nga po kasi siya yung full-time na IT professional, siya yung mas malaki yung kinikita sa akin. Minsan yung iba niyang bonus na do-donate niya sa aming ginagawa. Yung TSP po, sa nakatutuwa po na meron siyang mga pondo, meron mga companies na tumutulong para ma-sustain yung organization. Kuya Ray, ano pa ang pangarap mo para sa TSP? Sa TSP po, no, ang pangarap ko, mas marami pa ang maging kwentista, mas marami pa ang magkwento sa kani-kaninang komunidad. Mapalad po ako na naisalin ko na kumbaga yung aking powers sa mga volunteers. Meron na po kaming core volunteers na sila na po yung nagpapatakbo ng The Storytelling Project. Kuya Ray, anong mensahe mo sa ating mga viewers kung paano maging bahagi ng The Storytelling Project? Yan, maraming salamat, Teacher Jean, sa ating mga viewers na nanonood ng Filipino at Heart. Una-una siguro, hingi ako ng tulong para like po natin yung ating Facebook page, The Storytelling Project. At pwede kayong maging kwentista or pwede kayong tumulong sa pagpa-fundraising ng mga sa The Storytelling Project, sa pag-purchase ng libro, ng mga pag-kolekta ng mga libro na gagamitin ng aming grupo. At kung meron kayong mga talento na gustong ibahagi, pwede rin po. So, puntahan nyo lang po ang aming TSP page at nagkakaroon kami ng orientation for new volunteers at nagkakaroon din kami ng workshop for new volunteers. So, yun po. Sa lahat naman ng mga nanay at mga tatay na nanonood, siguro po ang aking mensahe ay basahan po natin, no? Kwentuhan natin ang ating mga anak. Kuya Ray, na-inspired kami sa kwento mo. Kaya narito ang first tranche ng books mula sa Filipino at Heart. Wow! At may kasunod pa ito. Wow! Thank you. Maraming salamat, Teacher Jean. Thank you po for having me here. Maraming salamat, Kuya Ray, na nakwento mo sa amin ang The Storytelling Project. Mga ka-Heart, katunayan ang The Storytelling Project na ang pagtulong sa kapwa ay magagawa sa anumang paraan na kaya natin. The one who love Filipino at heart. Tayong lahat ay sama-sama. Maging inspirasyon ng bawat isa.